Bumangga sa sinusundan nitong motorsiklo ang motor na yan sa Talisay City, Cebu. Sumemplang ang dalawang rider. Kahit kasi nag-red light na, mabilis pa rin ang takbo ng nakabanggang motor. Hulikam din ng isa pang motorsiklo na sumalpok naman sa sinusundang kotse na huminto dahil sa red light. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Kahit pinatawan na ng parusa ng eskwelahan ng lalaking nagpaluhod, nanampal at nanuntok sa kanyang grade 10 na kaeskwela sa nag-viral na video, nagsampa pa rin ng reklamo sa pulisya ang sinaktang estudyante. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na community service lang ang kapalit ng dinanas niya na hindi raw unang beses. Ang posibleng kaso niya sa report ni Mariz Umali. Alam yung ginawa mo, hindi nakakaano ha? Lord, sorry ka. Pinaluhod Maayos ka. at ilang beses pinagsasampal. Inuppercut pa ang biktima. Yun naman kasali. Ayaw na mauulit yun ha. Ang biktima pinaliligiran ng iba pang binatilyo. Ayon sa barangay kung saan nakuna ng viral video, magkaeskwela ang biktimang grade 10 student at ang 16 anyos na lalaking nanampal. Nalaman ng ina ng biktima ang ginawa sa anak nang may magpadala sa kanya ng viral video. Anak, tumingin lang po siya sa akin, tapos umiyak po siya ng umiyak. Sobrang sakit po siyempre. May pilit daw na pinaamin sa kanyang anak. Mami, kasi po pinipilit po nila ako na ako yung nagpakalat ng konbo na yan. Hindi naman po ako. Gusto nila aminin ko habang nakaluhod at mag-sorry ako. Pag hindi ko daw po inaamin, sige, isa pang hindi, isang sapak. Ang pananakit noong Biyernes, ikalawang beses na pala. Dahil noong Huwebes, Paglabas ko po doon ng gate, nagulat po ako, bigla po niya akong sinampal. Bigla pa raw may sumapak sa kanya, dalawa. Ng ibang lalaki naman yun, hindi yung isang nasa video. 3 araw na community service lang daw ang ipinataw na parusa ng eskwelahan sa inireklamong estudyante. First offense pa lang kasi, sabi sa akin. First offense pa lang po ba yung ginawa sa anak kong pampabugbog ng 2 araw? Hindi raw nila matanggap yan lalo't sa tindi ng trauma, halos ayaw na raw ng anak niyang lumabas at pumasok sa eskwela. Naghain na reklamo sa Pasig Police ang pamilya ng biktima. Malakas na ebidensya po yung nag-viral po na video na po yung assessment po ng mag-a-assess po ng level ng kanyang trauma. Magagamit din po yun as evidence sa pag-file po ng case. Kasong physical injuries at paglabag sa Anti-Bullying Act of 2013 na posibleng kaharaping kaso ng nambully at accomplice to the crime naman ang mga kasabwat. Kinuhanan na rin ang salaysay ang biktima at pinroseso na rin ang kanilang request para sa psychological counseling. Tumanggi magbigay ng pahayag ang lalaki na nakit. Pati ang eskwelahan ng mga estudyante. Ang Pasig City Government nakikipag-ugnayan na sa Schools Division Office. Sineseryoso raw nila ang anumang klase ng bullying at tiniyak na maaaksyonan ang insidenteng ito. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong busisiin ng Kamara ang naging paggamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds nito. Posible raw kasing doon kinuha ang umano'y reward money para sa mga nakapatay noong drug war. May reports Jonathan Andal. There is a amount po per level from what I understand starting 20,000 to 1 million. Depende sa level ng drug suspect, iba-iba ang halaga na pwedeng matanggap na pabuya ng isang pulis sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Retired Colonel Riina Garma, tanong tuloy ng ilang mambabatas, saan galing ang pondo para sa pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. Naging 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong 2016. Pinaghatian nito ni na dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulong Duterte. Mula 2017 hanggang 2019, umabot na ito sa 2.5 billion pesos at lumobo sa 4.5 billion pesos simula 2020 hanggang sa bumaba si Duterte noong 2022.
Ang confidential at intelligence funds ay ginagamit sa surveillance at intelligence gathering activities na may kinalaman sa national security. Hindi isinasa publiko kung paano ito ginamit. Ang Quadcom ipatatawag daw ang Commission on Audit para malinawan kung paano ginamit ang intel funds ni Duterte. Kung talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng intel fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate. Ang PNP iniimbestigahan na ang umano'y reward system sa mga pulis noong drug war. This is a challenging time for the institution but wala tayong pagtatakpan, no cover art. Bukod naman kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018, iimbestigahan rin daw ulit ng PNP ang mga pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 14 na lokal na opisyal na iniugnay sa droga noong panahon ni Duterte ang napatay mula 2016 hanggang 2021. Iniimbestigahan na rin ng pulisya si Police Captain Kenneth Albotra na tinuro ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News at nagsabing hindi totoo ang aligasyon ni Garma. Gumugulong na rin ang kaso ng pananambang kay retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at kanyang aide noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Sabi ng PNP, pirma na lang ng biyuda ni Barayuga ang kailangan sa inihandang reklamong murder at frustrated murder. Kabilang sa kakasuhan sina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na kapwa raw nag-utos ng pagpatay. Wala pang pahayag sina Garma at Leonardo ukol dito. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinundan pa ng gunman ang lalaking binaril niya habang isinusugod ito sa ospital sa Asturias, Cebu. Sa investigasyon, binaril ng nakamotorsiklong suspect ang lalaki sa labas ng bahay nito sa barangay Owak. Isinugod siya sa ospital ng kanyang asawa at anak sakay ng motorsiklo. Pero habang nasa daan, sinundan sila ng suspect at muling pinagbabaril. Tinamaan sa ulo ang anak na kritikal ngayon. Dead on arrival naman ng ama sa ospital. Personal grudge ang itinuturong motibo sa krimen. Tutol umano ang nakatatandang biktima sa pagmamahalan ng suspect at kanyang hipag. Tinutugis pa ang suspect. Still stage na itinayo para sa Charter Anniversary Celebration ng Coronadal City. Sinira ng malakas na hangin na may kasamang ulan. Halos nipa rin na rin ang mga tent. Mas mataas na hemodialysis package ng PhilHealth, epektibo ngayong buwan. 6,350 pesos kada session na ang sagot ng PhilHealth mula sa dating 4,000 pesos. Nasa 3.5 milyong pisong halaga ng yellow onions mula China, tinangkang ipostit sa Pilipinas. Dumating sa Port of Manila ang container van na may 25,000 kilograms ng yellow onions noong Hulyo. Panahong iniutos ni Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel na huwag muna mag-import ng sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, imposibleng may permit ang shipment dahil nitong Agosto lang sila nagsimulang mag-issue uli ng sanitary and phytosanitary import clearance. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw pang gaming ang virtual reality o VR. Sa isang universidad sa Batangas, ginagamit na rin ng VR sa training ng mga estudyante. Silipin niya sa report ni Katrina Son. Virtual reality pero hindi ito for entertainment o game, kundi training ng hospitality students ng isang universidad sa Batangas. Ang VR Playroom nasubukan na ng third-year college student na si Carlos de los Reyes. Paborito raw niya ang interview app. What strategies do you use to handle difficult guests or complaints effectively? Well, usually as a receptionist, I use the format or technique LAST. L stands for listen first to the guest. A is to apologize. S is to provide a solution for their problems. And T is to thank the guest for their understanding and their patience. Kailangan nahahasa yung communication and interpersonal skills natin as employees or as aspiring workers in the tourism and hospitality field. Nakakapagsabayan na tayo in terms of innovation and technology sa larangan ng training. Once they put on the headset, they are instantly transported into
virtual and simulation ng hotel and restaurant environment. Sa pamamagitan ng VR ay masusubukan ng mga estudyante ang tamang pakikipag-usap sa mga guests, pag-aayos ng mga hotel rooms, at mga gamit sa housekeeping section. Mahalaga rin daw na matutunan ng mga estudyante ang mga dapat na gawin sakaling may sunog o lindol. For example, sa kusina, pwede nilang ulit-ulitin paano ba natin papatayin yung apoy. Nakasuot lang ang kanilang VR headset. Ito nga ang VR Playroom. Dito, makikita nyo ang mga estudyante na sinusubukan ang iba't ibang mga modules ng hospitality industry. Dito, makikita rin ang mga headset, gayon din ang mga controller. Bukod dyan, marami rin dito mga computers. Sa pamamagitan ng mga computers nga na ito ay maikakast ang nakikita ng mga estudyante sa kanilang mga headset patungo sa computer na ito. Allow po nila kami mag-practice dito. Bago po kami sumabak sa practicals, malaking bagay po yun. Metaverse will be big in the future, even though here in the tourism and hospitality, we are skill-based. But we want to give the students this different type of learning. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Netizens na intriga kung sino ang mystery guy sa TikTok post ni Catherine Bernardo. Viral at more than 8.7 million na ang views niyan. Hindi yan si Alden Richards o ang new guy sa trailer ng Hello Love Again, kundi ang road manager ni Kat na si Arlie Salagantin. Marian Rivera may pa-TikTok dance bonding kasama ang kanyang balota co-stars na sina Will Ashley at Rahil Birria. Film pop singer Olivia Rodrigo nahulog sa trapdoor ng stage sa gitna ng kanyang Guts Tour sa Melbourne, Australia. Pero the show must go on para kay Olivia. Oh my God, that was fun! I'm okay! Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumarada sa Camarines Sur ang mga majorettes na hindi lang baton ang bitbit, kundi nakapayong din. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Unbothered by the sun ang mga maririkit. Sila'y nakapayong habang pumipilantik ang baton. Sila ang Camsur Majorettes. Nagmula sa iba't ibang paaralan sa probinsya at bumuo ng grupo para magbigay saya sa mga provincial parade at events. At ang payong, part talaga ng kanilang magarang costume. Naisipan nila na hindi lang para maiba, kundi para na rin sa kanilang kalusugan, lalo na't sobrang init ngayon. Effective din kahit umulan. Kaya naman itong mga tropical divas, slay whatever the weather. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.